Grabe naman yung iba nating mga kababayan, nilalait na kaagad si Senador Sherwin Gatchalian na paano daw magpipreside ng impeachment trial hindi naman abogado. Alam po ninyo, ang impeachment court o impeachment trial, hindi yan korte. Kaya kahit na sinong senador ay pwede mag-preside ng trial. Kasi ang trabaho lang naman ng senador ay trial and decide. Hindi naman senador ang magpipresenta ng ebidensya, hindi rin senador ang magpipresenta ng depensa, kasama doon ang Senate President. Hindi. Ang Senate President magpapatakbo lang ng proseso para bigyan ng pantay na pagkakataon at karapatan ang magkabilang panig. Ang nag-aakusa at ang akusado, ang prosecutor at depensa. Yun lang ang trabaho. Magkaroon lang ng maayos na proseso na parehong mabibigyan ng pagkakataon sa kanilang mga punto, ibista na tinatawag. Hindi katulad sa korte. Sa korte, mag-isa ka lang na magde-decide, yung judge sa kaso. Kaya kailangan dyan abogado, judge talaga. Lahat ng ebidensya, magkabilang panig, yung judge ang magde-decide kung ano ang kanyang nakita base sa ebidensya. Isa lang siya. Kaya kailangan doon abogado. Kaya nga hindi ka pwede maging judge kundi abogado. Sa Senado, hindi. Ang nire-required na numero sa Senado, 2/3 ng 24 senador. Sino man ang present during decision, anumang oras magdesisyon after trial, kung ilan yung present na senador, ang kukunin dun 2/3. Hindi naman pwedeng 24 senador kay sila. Pero ang pumasok na senador 15 lang. Aba, hindi masusunod yung 2/3 ng 24. Ang susundin ay yung kung ilan ang 2/3 ng 15 present. Ganun po yun. Yun ang paninindigan ng Senate President at Presiding Officer sa impeachment court. Kung halimbawa mag-tie, di ba? Kung halimbawa 15 yung present, nag 7-7 yung botohan, o di pwede siya mag-decide. Yo, ganon. So yun po yun. Kaya hindi dapat minamaliit, iniinsulto, hinahamak si Senador Gatchalian. Para sa akin, dahil veterano ng senador yan, patapos na nga yung term yan eh. Magaling yan. Hindi nga lang abogado. May respeto sa kasamahan at nire-respeto yan ng mga senador. Respetado rin ang kailang pamilya sa business community. Respetado rin ang kailang pamilya sa Valenzuela dahil sila may hawak ng Valenzuela. Naging congressman, naging mayor, at veteranong senador. Bakit sasabihin yung hindi qualified dahil hindi abogado? Again, inuulit ko. Kahit hindi abogado, kayang mag-preside ng impeachment trial. Kahit sinong mga senador ang maging Senate President, abogado man o hindi, kayang i-preside yan kasi hindi nga yung korte. Babalansihin mo lang ang karapatan ng magkabilang panig. Pagpipresenta ng ebidensya, pagpipresenta ng testigo, gano'n naman. Yung mga ruling lang naman dyan, base naman dun sa impeachment rulings lang ang susundin yan. Hindi naman ila susundin yan yung karapatan ng iba o karapatan ng kung sino man. Yung karapatan ng magkabilang panig ng nag-aakusa at akusado lang ang tatalakayin dyan. Basta naaayon sa proseso ng ating saligang batas at ng impeachment court. Yun lang naman yung rule, yung impeachment rules, yun lang ang susundin. Kaya kahit sino, pwede yung gawin yan eh. Ngayon pa lang dahil hindi abogado, hindi pwedeng maging yan, mahihirapan yan, Senate President. Hindi kaya mag-preside yan. Nakakamali kayo. Paano yung magiging senador kung hindi niya kaya? Kung merong senador na hindi kaya yan, wag na. Kayo nang bahala kung sino yun.
Pero si Gatchalian, meron pong pinag-aralan yan, may karanasan yan. Seryosong senador. Malinis na senador, walang iso ng korupsyon niya sa Senado. At magaling. Siya nga yung dating chairman ng Finance Committee, itong budget na 2020, taon ito, 2026. Siya yung dating chairman ng Finance Committee. Napangasiwaan nga yun Naayos Walang insertion, walang port barrel, walang kung ano-anong kalokohan. Hindi siya pumayag o na-aproban yung batas. Ginagamit na ngayon. At suportado siya ng mga kapwa senador. Pangalawa, lahat ng Senate President, merong legal team yan. Ang Senado, merong legal team na nag-a-advise sa Senate President. Kahit na hindi impeachment issue. Kahit ngayon, may mga pangkaraniwan in aid of legislation, may mga abogado silang kinukonsulta. Legal team ng Senado. Iba pa yung mga personal legal consultant ng senador o ng Senate President. May mga staff yan senador o may staff yan na abogado, may mga private lawyer na kinukonsulta. Ganun po ang trabaho ng Senado. Kahit naman hindi senador Lahat tayo, aral lang aral. Lalo na po pagka ganyang malaking responsibilidad ang hahawakan. Maniwala kayo. Pinaghandaan ni Gatchalian yan. Dahil siya yung opsyon at siyang gustong ng mga kapwa niya senador. Maraming lawyer na pwedeng tumulong sa kanya. Maraming advice na tatanggapin yan at maraming inaral yan at pinag-aaralan para ho sa trial. Kaya huwag maliitin dahil yan ay may kakayanan. Ang bumabatikos dyan at namimersonal kay Gatchalian, alam na yan Senador Gatchalian kung anong grupo. Alam din natin kung sino yan. Kung anong kanilang layunin. Huwag na nating identify. Alam na natin kung sino ang tumututol. Agad-agad kinukumpara nilang, mas okay si Alan abogado. Naku. Kung okay, bakit nagkagulo? Bakit nasira ang Senado kung okay si Alan? Kaya nga, ang sama ng image dahil sa drama series. Naloko na. Drama series na hindi kumita sa takilya. Naging masyadong negatibo pa sa imahe ng Pilipinas, ng Senado, ng Philippine government at ng mga Pilipino, sa lahat ng Pilipino at sa international community. Ayun ang nangyari. O paano naging magaling yun? Issue lang, walang personalan. Opinion lang, may pinanghuhugutan. So again, para po sa akin, kahit na sino ang maging Senate President, kayang mag-preside ng impeachment trial kahit hindi abogado. Bigyan natin ng pagkakataon. Huwag niyong husgahan. Baka mas magaling yan kaysa mga nanghuhusga. Balita ko, mga abogado pa yung nanghuhusga Pero puganti pa yata yung isa. Sino yung puganti nanghuhusga? Umuwi ka rito. Puro ka daldal dyan sa abroad Wala namang pakinabang sa'yo dyan. Sino ba yon? Bahala na kayo.